Ang sabi dito sa Colossus chapter 3, verse 1 hanggang 4. Colossus chapter 3, verse 1 hanggang 4. Yamang binuhay kayong muli ni Kristo, nakasama ni Kristo, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na sa langit, na kinaroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang salita. Pagpalain ng Diyos ang kanyang salita sa hapong ito. Buksan ang bawat isip, bawat puso. At pagpalain, i-bless kayong lahat ng Panginoon ng kanyang mga salita. So sabi dito, yamang binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Kasi dati patay tayo. Makalaman po ang pagnanasa natin ay makasanlibutan. Buhay tayo humihinga, ngunit wala tayong relasyon sa Diyos. Kaya sabing, patay tayo. Binuhay tayong kasama. Nung mabuhay si Kristo sa mga patay, kasama tayong binuhay na pan. Lahat na may pananalig sa Lord. Lahat na nakipag-isa sa Kanya. Lahat ng sumusunod. Lahat ng tapat. Lahat na naglingkod sa Kanya ay binuhayin muli kasama ni Kristo. Amin po ba? Lahat dapat tayo nakipag-isa kay Kristo. Kaya kasama tayo sa pagbuhay ng Panginoon. Kasi dati mga patay tayo. Dahil sa kasalanan, dahil sa ating mga kalikuan. At punong-puno tayo dati ng mga tradisyon na paniwala na wala naman sa Bible. Ituon ninyo ang inyong pag-isip. Ituon daw po natin ating pag-isip sa mga bagay na sa langit. Na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. At ang mga bagay na panlangit, ang isa-isip na hindi ang mga bagay na panlupa. Kasi ang mga bagay sa langit, pangwalang hanggan. At yung mga bagay sa lupa, maiksi lang. Yung mga bagay ito sa lupa, hindi natin itong pwedeng pagmalaki sa Diyos. Amin ba ba? Pag mga bagay sa langit, pangwalang hanggan yun. Yung mga bagay sa lupa, maiksi lang yun. At hindi natin pwede pagmalaki yung mga bagay dito sa lupa. May pagmalaki lang natin yung ating panampalataya. Pakipag-isa sa Kanya. Pagsunod, katapatan at paglingkod sa Kanya. Kay Kristo. Namatay na kayo at ang inyong buhay nakatago sa Diyos, kasama ni Kristo. Kasi dati, humihinga tayo. Ngunit patay tayo. Kasi wala tayong relasyon sa Diyos. Dahil sa ating kasalanan. Dahil sa ating paging makalaman. Sapagat namatay na kayo. Patay na tayo sa laman. Patay na sa mga kalikuan natin. At ang ating buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Iniingatan ng Diyos lahat na may pananalig sa Kanya. Lahat na nakipag-isa sa Kanya. Lahat ng sumusunod sa Kanya. Lahat ng tapat at naglilingkod sa Kanya. Iniingatan ng Lord ang buhay nila. Iniingatan ng Lord ang buhay natin. Amin po ba? Si Kristo ang inyong buhay. Sabi sa verse 4. Si Kristo ang inyong buhay. At kapag siya'y nahayag na, mahayag din kayong kasama niya. At makahati sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian. Amin po ba? Si Kristo daw ang ating buhay. At kapag nahayag na siya, mahayag din tayo. Mahayag din yung mga taong nananalig sa Panginoon. Nakipag-isa sa Panginoon. Sumunod sa Kanya. Naglingkod sa Kanya. Mahayag din tayong lahat. Kaya dapat nakipag-isa kayo kay Kristo. At makahati sa Kanyang walang hanggang kaluwalhatian. Kahatian ng Lord. Yung mga nakipag-isa sa Kanya ng walang hanggang kaluwalhatian ng Panginoon. Hahatian tayo ng Lord. Maging kahati ng si Kristo ng Kanyang walang hanggang kaluwalhatian. Amin po ba? Yan po yung napakandang mensahe ng Panginoon. Yung hahatian tayong lahat ng Kanyang walang hanggang kaluwalhatian.
Bata't lahat ng may panalig sa Kanya, lahat na nagipag-isa sa Kanya, lahat ng sumunod sa Kanya, lahat na naging tapat, lahat na naglingkod sa Kanya, hahatian niya ng Kanyang kaluwalhatian. Siguraduhin mo ang buhay mo. Huwag mo sayangin ang buhay mo. Huwag mo ituon yung mga bagay mo sa lupa. Sa langit mo ituon ang iyong isip. Kasi ang langit, walang hanggan. At ang lupa, maiksi lang. At hindi natin pwede pagmalaki yung mga bagay dito sa lupa. Kahit na yung mga degree natin, yung mga napag-aralan natin sa lupa, hindi natin pwede pagmalaki sa Panginoon. Mga diploma natin, hindi natin pwede pagmalaki sa Lord. Dahil hindi yan ang basihan para makarating ka sa langit. Pananalig kay Kristo ang daan para marating natin ang langit. Dito sa unang Timoteo, chapter 6, verse 14 hanggang 19. Unang Timoteo, chapter 6, verse 14 hanggang verse 19. Mga tagubilin para kay Timoteo. Sinabi ni Pablo kay Timoteo, sundin mo mabuti ang nang may katapatan ang mga inuutos ko sa iyo. Sundin mong mabuti na may katapatan ang mga inuutos ko sa iyo. Sabi ni Pablo kay Timoteo. Hanggang sa pagbabalik ng Panginoon Jesucristo. Sa idarating, sa panahong itakda na mapagpala at makapangyarihan Diyos. Hari na mga hari, Panginoon na mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan at manatili sa liwanag at di matititigan. Walang taong nakakita o makakita sa Kanya. Sa Kanya ang karangalan, kapangyarihan, walang hanggan. Amen. Si Kristo ay babalik. Kaniwala ba kayo babalik si Kristo? Baka gabi, baka madaling araw. Hindi natin, yun ang sinabi ng Biblia, baka gabi, baka madaling araw. Yung kasarapan ng tulog ng tao. Yan ang kanyang pagbalik. At asahan mo yun. Dahil ang sinabi ng Biblia, baka gabi o madaling araw. Bago tayo gumising sa umaga, isa sa isip na natin si Lord. Bago matulog sa gabi, isa sa isip natin ang Panginoon. Lagi tayong manalangin sa Kanya. Amin po ba? Huwag tayo makakalibot. Oras-oras, araw-araw, gabi-gabi, isa sa isip natin si Kristo sa ating puso. Sa ating isip. Amin po, huwag natin siya kalimutan. Araw at gabi, oras-oras. Sa 17, ang mayayaman sa material na bagay, utusan mong huwag magmataas. Kasi may mga mayamang mapagmataas. Kasi hindi na naranasan ang buhay mahirap. Hindi na naranasan ang buhay mahirap. Kaya, minsan mapagmataas sila. At huwag umasa sa kayamanang lumilipas. Yan ang utos sa mga mayaman. Sa halip, umasa sila sa Diyos. Umasa sila sa Diyos. Masaganang nagbigay ng lahat ng mga bagay pa sa ating kasiyahan. Ang kayamanan pala kasiyahan din. At ang kayamanan, bigay ng Diyos. Para sa tao, para maging masaya ang tao. Amin po ba? Yan po ang sabi ng Biblia. Huwag umasa sa kayamanan lumilipas yung mga mayaman. Huwag mang mataas. Sa halip, umasa sila sa Diyos. Na masaganang bigay ng lahat ng mga bagay pa sa ating kasiyahan. Isa pang utos. Utosan mo silang gumawa ng mabuti. Kaya pag kayo yumaman, prayer ko na kayo yumaman. Amin po ba? Na kayo pagpalain. Huwag kayong umasa sa kayamanang lumilipas. Umasa tayo sa Diyos. Na nagbigay sa atin ng kayamanan. Gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabuting gawa. Magpakayaman sa mabuting gawa. Maging bukas ang palad at maging matulungin sa kapwa. Sa gayon, makapag-impok sila pa sa mabuting pundasyon sa hinaharap.
at makamta nila ang tunay na buhay. Kaya pagsunod sa Diyos, ito yung tunay na buhay. Wala sa kayamanan ang buhay, kundi nandoon sa pagsunod sa Panginoon. Amin po ba? Yan ang itinuturo sa mga mayaman. Kaya kayo, pag yumaman kayo, huwag kayong magmataas. Magpakumbaba pa rin kayo. Isipin nyo, ang Diyos ang nagbigay ng kayamanan. At yan ay bilang kasiyahan natin. Amen. Gumawa ng mabuti, magpakayaman sa mabuting gawa, maging bukas ang palad at matulungin sa kapwa. Huwag natin kalimutan ang tumulong sa kapwa. Lalo na sa mga mahirap, sa mga lumpo, sa mga pilay, sa mga bulag. Kasi sila yung hindi makapagbigay ganti sa atin. Sabi nga Lord, kapag naghanda kayo ng salo-salo, yung handaan nyo yung, hindi yung mayamang kapitbahay o kaibigan o kapatid. Kasi aanyayahan ka rin nila. Kapag inanyayahan mo sila, aanyayahan ka rin nila. Ang anyayahan mo sa salo-salo, yung mahirap, yung mga lumpo, mga pilay, mga bulag. Kaya pray natin baka ng shelter sa ganun. Amin po ba? Yung hindi makabay ng ganti. Kasi sa muling pagbuhay ng mga patay, mayroong ganti pala yan. Kawikaan 22 verse 9, bahagi na mo ng pagkain ang mahirap, tiyak na ikaw pagpalain ng Panginoon. Mayroong ganti pala yan. Kapag lahat tayo nakipag-isa, na magbigay ng salo-salo sa mga mahirap, lumpo, pilay, bulag, na hindi makapagbigay ng ganti sa ating ginawa. Yan po ay may gantimpala sa muling pagbuhay sa mga patay. Pag namatay tayo, mayroong gantimpala sa muling pagbuhay sa mga patay. Pag binuhay tayo na nun, may gantimpala. Kaya dapat lahat tayo nakipagbahagi doon. Amin po ba? Ako, dalayan ko sa Lord na makatanggap din ako ng gantimpala at korona mula sa Panginoon. Napakasarap magkaroon ng korona at mga gantimpala pagdating ng huling panahon. Sa pagharap natin sa Diyos. Yan lang at tayo may pagmalaki natin. Para makamta nila ang tunay na buhay para sa mga mayaman. Kaya kayo, pag yumaman kayo, huwag kayo magmataas. Bagkus, maging bukas sa inyong palad sa pagtulong sa kapwa. Kaya yun, saka lang tayo makapag-impok para sa mabuting pundasyon sa hinaharap at magkamit ng tunay na buhay. Yung sa Lucas 12, verse 13, verse 21. Lucas 12, 13 hanggang 21. Sinabi kay Jesus ang isa sa mga naroon, Guro, iutos ka po ninyo sa kapatid kong paghatian namin ang aming mana. So kinausap si Jesus kay isang taga roon na kung pwede, utosan niya yung kanyang kapatid na hatiin yung mana. Sumagot si Jesus, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? Yan ang sagot ng Panginoon sa taong nagsabi sa kanya. Sinabi niya sa kanila lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Sapagkat ang buhay ng tao wala sa laki, wala sa dami ng kanyang kayamanan. Maaring may kasakiman doon. Maaring ayaw hatian yung kapatid. Kaya kinausap si Lord na pwedeng kausapin yung kanyang kapatid, lahatiin yung mana. Maaring makasarili yung isa. Maaring sakim. May kasakiman sa magkakapatid. Pagkatapos, isinalaysay ni Jesus ang isang talinhaga. Isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin. Isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin. Kaya't sinabi niya sa sarili, anong gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Sinapuno na yung kanyang malita kamalig. Alam ko na, sabi niya, nakapag-isip siya. Ipagigiba ko ang aking kamalig at magtayo ng mas malaki. At doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Pagkatapos, sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami ka na nang iipon.
para sa mahabang panahon. Marami ka na naipon sa mahabang panahon. Kaya't magpahinga ka na lamang. Kumain, uminom, at magpakasaya. Yun yung sabi niya sa kanyang sali. Pakinggan niyo yung mensahe. Ito yung wag niyong gagawin pag kayo ay umano ng sagana. At sasabihin niyo sa iyong sarili, ayan, marami na akong ani. Marami na akong ipon. Kaya gagawin ko na lang magpahinga. Gagawin ko lang kumain at uminom at magpakasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal. Hangal ang tawag sa taong nag-iipon para sa kanyang saling. Ngunit, hindi nag-iipon para sa buhay na walang hanggan. Hangal sa gabing ito, sa gabi rin ito, babawian ka ng buhay. Yun ang hindi niya napaghandaan. Hangal, walang nalalaman. Ibig sabihin ng hangal, mangmang. Hindi kilala ang Diyos. Ibig sabihin ng hangal, mangmang. Kano ngayon mapupunta ang mga ilalaan mo para sa iyong sarili? Sabi ng Panginoon. Gayon ang sasapitin ng sino mang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Kapag nag-iipon ka lang para pa sa sarili mo, dukha ang tingin sa iyo ng Diyos. Hindi yun ang tunay na kayamanan, yung pag-iipon. Kasi ang tawag doon, kasakiman. Kawalang pakialam sa mga mahirap, sa mga lumpo, sa mga pilay, sa mga bulag. Kawalang pakialam sa kapwa, sarili lang niya ang kanyang pinaghandaan. Ayan, marami na akong ipon para sa mahabang panahon, kaya ang gagawin ko na lang, mamahinga, kumain, uminom, at magsaya. Nung isang araw ginising siya ng Diyos, hangal! Sa gabing ito, babawiin ka ng buhay mo. Kaya mapupunta yung mga handa mo para sa iyong sarili. Pag nanghanda ka ng kayamanan, nagpapamana ka ng kayamanan, minsan kapag hindi nakaredy ang iyong pamana, pinag-aawayan yan. Ay mas maganda ipamana utang, walang mag-aaway, walang mag-agawan sa utang. Amin mo ba? Pag-agawan mo ba yung utang? Lahat ay iiwas sa utang. Amen. Ipamana mo utang. Wala mag-aagawan doon sa utang. Kapag kayamanan ay ipamana mo at hindi mo na-ready yung pamana mo, maaaring magtatalo-talo pa yun. Namatay ka ng bigla at mayaman ka, maaaring magtalo-talo yung naiwan, baka mayroong sakim doon. At sabihin, ako ang lamang. Ay hindi rin papayag yung bunso. Dapat parehas. Ay kung mayroong sakim, gusto talaga niya lamang siya. Eh magkaroon ng pagtatalo-talo yung pag-aaway-away. Ay utang na lang ipamana mo. Walang magtatalo, walang mag-aaway doon. Amin po ba? Joke lang yon. Pero sa totohanan, talagang ganun talaga dapat. Bakit pag utang, walang mag-aaway? Walang magagusto sa utang. O pagkayamanan, maaaring may magtatalo-talo pa. Maaaring hindi pa pagkasundan. Tulad ng nabasa natin sa bandang taas. Anak kayo sa Lord, Lord, kausapin mo nga yung kapatid ko na hatiin namin aming mana. Maaaring may sakim doon. Maaaring ayaw ibigay ang hati. Gusto lamang siya. Ay gusto naman ng isa, hatiin mo, Lord. Ay ayaw naman. Sino ba nalagay na maging hukom ako? Maghati na yung mana. Kaya pinaingat sila na Lord sa lahat ng uri ng kasakiman. Kapag ang buhay na tao, wala sa dami ng kanyang kayamanan. Kaya ang kasakiman, greediness yan. Ibig sa English, greediness, sa Tagalog, kasakiman. Amen. Kasakiman. Paging makasarili. Hindi mapagbigay. Amen. Kaya ayaw ng Diyos ng sakim. Mas gusto nga lang pa yung mapagbigay ka. Ayaw ng Lord ang maging makasarili ka.
Amen po ba? Yun ang iwasan nyo yung kasakiman. Kasi walang sakim na papasok sa langit. Walang makasarili na papasok sa langit. Walang madamot na papasok sa langit. Amen po ba? Sa Matthew chapter 6, verse 19 hanggang 21. Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Masama ba mag-impok? Hindi. Sabi ng Biblia, mas maganda yung masinop kaysa waldas. Yung ibang bahagi ng kautusan, mabasa mo, mas maganda yung masinop kaysa waldas. Hindi masama ang mag-ipon, mag-impok, para sa kinabukasan ng pamilya. Kaya lang dapat marunong ka mag-balance ng iyong sarili. Dahil dito may maninirang insekto. Alam mo, insekto, mapanira yan eh. At kalawang. Kahit na stainless, kinakalawang yan. At may nakapasok na magnanakaw sa lupa. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Doon ay walang mapanirang insekto at kalawang at nakapasok na magnanakaw. Sa langit kasi walang mapanirang insekto, walang kalawang, at wala nakapasok na magnanakaw sa langit. Bawal kasi ang magnanakaw doon. At Satanas tinapon sa lupa para maging babala sa lahat ng tao na ayaw ng Diyos ng magnanakaw. Ayaw ng Diyos ang rebellion. Ayaw ng Diyos na lumalaban sa Diyos. Kaya itinapon sa lupa para maging babala sa atin. Ang buhay ni Satanas ay isang babala para sa lahat ng tao na huwag siyang tolaran. Amen. Sapagkat kung nasaan ang inyong kayaman, naroon din naman ang iyong puso, kaya ingatan mo ang puso mo. Ingatan mo ang iyong panampalataya, baka manakaw ng Satanas. Ingatan mo ang iyong pakipag-isa sa payan, baka manakaw ng Satanas. Yung pakipag-isa sa payan. Ingatan mo ang iyong pagsunod. Ingatan mo ang iyong katapatan. Ingatan mo ang iyong paglilingkod sa Diyos, baka manakaw niya. Kasi yun ang gusto niyang nakawin. Yung ating pananalig sa Diyos. Yung ating pakipag-isa sa payan, yan ang gusto niyang nakawin. Sapagat kung nasaan ang iyong kayaman, naroon din naman ang iyong puso. Kaya mga taong nag-iimpok sa lupa ng kayaman, saan ba puso nila? Nasa kayamanan. Yung mga taong ang puso na mag-impok, magtipon, bumili ng property para sa sarili, para paghanda sa kinabukasan, ngunit hindi sila nakapaghanda, ay isang araw, pabalik sila sa alabok. At yung kanilang iniwan, kapag katulad nila, ay wala rin silbi. Kaya yung pinakaligasi natin, ibig sabihin ng ligasi, pamana. Ipamana natin ang panampalataya sa Diyos, pakipag-isa sa Panginoon, katapatan sa Diyos, paglilingkod sa Diyos. Yan ang ipamana sa mga anak natin. Ay mga anak ko, kinakausap ko lagi. Mga anak, kami ni mami nyo naging tapat sa Diyos. Mga anak, kami ni mami mo maging tapat sa Diyos. Si Job naging tapat sa Diyos, pero pinatay ng Diyos yung kanyang 10 anak. Dahil sa nilapastakan na ang Diyos. Si Samuel, tapat sa Diyos, ngunit yung kanyang mga anak ay hindi tapat sa Diyos. Kaya napahabak ang mga hindi tapat sa Diyos. Amin po ba? Naging tapat kami sa Diyos, kailangan magmamana kayo sa amin na tapat sa Diyos. Nakipag-isa sa payan, sumusunod sa Diyos, naging tapat sa Diyos, naglilingkod sa Diyos. Yan ay pamamana natin. Ito na sana. Ako, 12 years pala tinawag na ako na doon. Pero 30 years akong naligtas. Ahaba ng panahon. 12 years. Ina-invite na ako sa evangelism. Ngunit sarado ang isip ko. Alam ko na dating ang panahon, mabubuksan din yung isip at puso ng mga anak ko. Dahil hindi ako nagkukulang sa ala. Hindi ako nagkulang sa inyo. Kayo mamili ng kapalaran nyo. Langit kayo o impyerno kayo. Hindi namin kayo panagutan. Dahil pinaalala ko na sa inyo na dapat kayong manalig sa Panginoon. Makipag-isa sa Panginoon. Sumunod sa Diyos. Maglingkod sa Diyos. Ipinaalala ko na sa inyo yan. Ay hindi ko na kayo panagutan. Kapag nasabi mo na ang katotohanan, wala ka ng panagutan sa Diyos. Patuloy ang panalangin ko na, ang kaluluwa na hinihingi ko sa Diyos. At patuloy ang panalangin ko sa Diyos na ang meeting ito, patuloy padalhan ng tunay na lahi ni Abraham. Puspos ng Espiritu Santo, may matibay ang panalangin sa Diyos.
tapat sa Diyos, handang maglingkod sa Diyos. Yan ang panalangin ko lagi sa Diyos. Amin po ba? Tingnan natin ang karakter ni Abraham. May matibay na panalangin sa Diyos, tapat sa Diyos, sumusunod sa Diyos, handang maglingkod sa Diyos. Si Abraham, kahit anong mangyari. Kaya yun ang prayer ko na, ang ministry ito padala ng Lord ng mga tapat na tao. Handang maglingkod sa Diyos. Mga taong may matibay na panalangin sa Diyos. At sabi sa Marcos 11:24, ano mang hilingin mo sa panalangin ko, maniwala ka, matanggap mo. Yan ang prayer ko. Amin ba? Kaya kung mayroon mang hindi tapat, hindi ko kasalanan yon. Kasalanan mo na yon. Amin po ba? Kaya kayo, na mga ipinanganak dito, kayo mga anak namin. Kaya maging tapat kayo sa Diyos. Maging tapat din kayo sa amin. Amin po ba? Maging tapat kayo sa Diyos, maging tapat ka rin sa leader mo. Huwag kayo kung sino-sino pinupumot nyo. Bawat simbahan mayroong pastor. Iwasan nyo magpumot ng iba. Kung sino ang ginamit sa'yo, yon yung tatay mo. Yon yung nanay mo. Amin po ba? Doon kayo lagi makinig. Yun ang pukusa mo. Kasi marami mga mensaheng ibinibigay na maganda. Minsan, hindi tayo nakinig, kaya iba pa pinopromote natin. Tandaan po nyo, walang taong busy kapag priority mo ang Diyos. Masasabi pang busy ka, prioridad mo ang Diyos. Mapasabi pang busy ka, mahal mo ang Diyos. Walang taong makapagsabi na, busy ako, na prioridad niya ang Diyos. Walang taong makapagsabi na, mahal ko ang Diyos, pero busy ako. Amin po ba? Amen. Nakuha niyo ba? Busy ako. Kapag prioridad mo ang Diyos, hindi mo pwede sabihin yan. Busy ako. Mahal mo ang Diyos, hindi mo pwede sabihin yan. Sana maintindihan niyo. Kapag mahal mo ang Diyos, hindi mo pwede sabihin, busy ako, busy-busyhan ako. Mahal mo ang Diyos, prioridad mo ang Diyos, sabi mo busy ka. Hindi totoo yun. Amen. Amen po ba? Dito naman sa paghasik natin. Huwag niyong kalimutan na maghasik, magtanim. Kasi iba yung nagtatanim kaysa umaani. Ang nagtatanim, yun talaga yung mag-aani sa kanyang itinanim. Walang pwedeng mag-ani sa itinanim mo. Kapag ikaw naman nag-aani, porsentuhan ka lang. Kapag 1% lang yung bigay sa iyo ng may-ari, 1% ka lang. Kapag ikaw talaga ay nagtatanim, ikaw talaga mag-ani. May pinagkaiba yung nagtatanim at nag-aani. Kaysa tagapag-ani, tagagapas ka lang. Pag sinabi ng may-ari, 1% ka lang, 1% lang talaga matanggap. Amen. Kaya tayo desire natin na makapagtanim na marami. Makapag-alay, makapaghandog. Huwag yung tanggap lang. I-desire mo, naisip mo, hangarin mo na bawat individual, makapag-alay, makapaghandog sa Diyos. Amin po ba? Iba yung nagtatanim ka, ikaw ani, kaysa gumagapas ka lang, porsentuhan ka. Amin po ba? Kaya mahalaga na i-desire natin. Ibig sabihin ng desire, ninanais, hinahangad. Amin po ba? Hangarin mo. Huwag yung nakatingin ka lang sila, marami silang inalay, marami silang inandog. Huwag mong tingnan yung ginagawa ng iba. Ang tingnan mo rin ang sarili mo. Kung ikaw ba nakapag-aalay sa Diyos, kung ikaw ba nakapaghandog sa Diyos. Ang pag-aalay, sakripisyo yan. Amin pa. Tulad ni Abraham, sakripisyo niya si Isaac. Inalay niya, hinandog niya sa Diyos. Yung gantimpala naman nun ay napakalaki. Alam na po natin yan. Amin mo ba? Dapat may desire ka para sa sarili mo, para sa pamilya mo. Huwag mong tingnan yung inaalay ng iba. Mag-desire ka rin para sa iyo sa pamilya mo. Huwag tanggap lang tanggap. Sabi nga sa
20 verse 35, mapalad yung nagbibigay kasi tumatanggap. Ang nagbibigay, nagtatanim yan. Kaysa tumatanggap, higit na mapalad yung nagbibigay, nagtatanim. Kaysa tumatanggap. Amen po ba? Yung nagbibigay, ibig sabihin, nagtatanim yan. Mapalad yan kaysa tumatanggap. Minsan sabi natin, ay mapalad ka, tumanggap ka na naman. Mali ka doon. Ang nagbigay ang mapalad. Amen po ba? Kaya, yung mga mayaman, sambang puso nila, ay wala silang time, walang time sumamba. Walang time dumalo sa pagtitipon. Kasi nandoon sila, ang puso nila sa kayamanan. Walang time makipag-isa sa Diyos. Walang time makipag-fellowship sa Diyos kasi nandoon ang oras nila sa pagpapayaman. Yan ang puso ng mayaman. Pero hindi naman lahat ng mayaman ganun. May mga mayaman naman talaga na may oras sa Diyos, nagmamahal sa Diyos, tapat sa Diyos, naglilingkod sa Diyos, hindi para sa tao. Alam ba yung mayaman, wala ding makain yan, wala ding mabili yan, kapag wala yung mahirap. Ang mahirap ang nagtatanim ng palay. Ang mahirap yung mga may ng mga barko, mga mangisda, yung mga tagapag-isda nila, yung mga mahirap. Hindi sila magkaroon ng pera kung wala mahirap. Nagtatanim ng kamuti, balinghoy, mais, kamuti. Mga mahirap. Kung mayaman ka, maglilinis ka ba ng Poso Negro? Kung mayaman ka, kaya mo bumaba doon sa Poso Negro? Hindi mo kayang gawin yon. Ang magagawa lang nun yung mahirap. Kaya malaki ang pakinabang ng mayaman sa mahirap. At ang mayaman naman, ay malaki ang pakinabang. Ang mahirap ay malaki naman pakinabang sa mayaman. Balance ang Diyos. May mayaman, may mahirap. Kasi kung lahat tayo mahirap, hindi na tayo magtatanim ng palay. Kung tayo lahat mayaman. Kung mayaman tayo lahat, hindi ka na pupunta sa dagat para mag-isda. Ano naman ang pakinabang ng pera kung walang mabibiling isda? Yung mga nagtatrabaho sa farm, mga mahirap, bangusan, talapyahan, alimanguhan, sumpuhan, babuyan, manukan, lahat ng mga nagtatrabaho doon, mga mahirap. Kung mayaman ka, magtatrabaho ka ba sa farm? Kung mayaman ka, kaya mo bang bumaba sa Poso Negro? Hindi mo kayang gawin yun. Kaya malaki ang pakinabang ng mayaman sa mahirap. At malaki din ang pakinabang ng mahirap sa mayaman. Balance lang. Kung sadya talaga nilikha ng Diyos na may mayaman at mahirap, talagang ganun ang disenyo ng Panginoon. Kasi ang mahirap nakikinabang sa mayaman, at ang mayaman naman nakikinabang sa mahirap. Hindi pwede lahat mayaman. Pero pwede mong i-desire na yumaman ka. Amin ba ba? Kasi sabi sa John 10:10, naparito si Jesus upang magdala ng buhay na masaganang lubos, abundant blessing. I-declare mo. Lagi mo kausapin na, yun, hindi ito gawa ni pastor, gawa mo to. Galatia 3, verse 13, verse 14. Ang pagpapala na pangako ng Diyos kay Abraham, kamta na mahintil, sa pamagitan ng panalig kay Kristo Jesus, kasamang Holy Spirit. I-declare mo yun. At simple kasama yung gawa. Kasama yung desire, pagnanais, paghangad. Amin po ba? Simple, unahin si pastor. At siyang ginagamit ng Lord. At minsan naman nauna ang tao kasi yung prayer ko sa inyo, kayo i-bless ng Lord. Bigyan ng maraming binhi, bigyan ng maraming tinapay, bigyan ng Diyos ng maraming pang-alay, maraming panghandog. Yan ang dalangin ko sa inyo. Kayo pag pinagpala ng Diyos, hindi aksidente yan. Magmula ka sa wala, hanggang sa nagkaroon ka. Eh hindi aksidente yan. Yan ay hindi tsamba. Yan ay kalooban ng Diyos para sa iyo. Amen? Kalooban ng Diyos ang kayamanan para magpapasaya sa tao. Nagbigay kasiyahan. Labi doon sa
1 Timothy chapter 6. Huwag kang magmataas, huwag kang mamalaki. Ingatan nyo yung puso, bantayan nyo yung puso, baka manakaw ang panampalataya, baka manakaw ang pakipag-isama sa Panginoon, baka manakaw ang iyong pagsunod-salod, baka manakaw ang iyong katapatan sa Diyos, baka manakaw ang iyong paglilingkod sa Diyos. Yan ang ingatan mo, bantayan mo ang puso mo. Kasi Satan, ang demonyo, ang diablo, magnanakaw, mandaraya. Dapat lagi mong binabasa ang salita ng Diyos. Dapat lagi mong binabantayan ang puso mo. Kapag naging madamot ka na, naging sakim ka na, iba na yon. Pag puro paghihinayang ka na lang, iba na yon. Hindi na sa Diyos yun. Kasi ang sa Diyos, mapagbigay ka sa kapwa mo. Lalo na sa mga mahirap, sa mga lumpo, sa mga pilay, sa mga bulag. Yung mga taong hindi makaganti ng ating ginagawa. Amin po ba? Kaya pag may pera na tayo, ibubukod natin sila. Tayo magsiserve sa kanila. Magtulong-tulong tayong pakainin sila. Handaan sila ng salo-salo. Para may gantimpala sa muling pagbuhay sa mga patay. Kapag namatay na tayo, lahat naman tayo mamamatay, mamamatay ako, ngunit may gantimpala sa muling pagbuhay sa mga patay. Amen po ba? Lahat tayo mamatay, ako mamatay. Lahat ng tao natakdang mamatay. Hindi mo kaya takasan ng kamatayan. Ngunit dapat, bago ka mamatay, tiyakin mo ang iyong pananalig sa Panginoon. Tiyakin mo ang iyong pakipag-isa sa Panginoong Hesus. Tiyakin mo ang iyong pagsunod sa Diyos. Tiyakin mo ang iyong katapatan sa Diyos. Tiyakin mo ang iyong paglilingkod sa Diyos. Unang Korinto 15:58. Hindi nasasayang ang ating pagpapagahal sa Panginoon. Hindi nasasayang ang ating paglilingkod sa Diyos. Amen po ba? Dito sa unang Juan, chapter 2, 15, 17. First John, chapter 2, ng 15 hanggang 17. Bes, huwag ninyong ibigay ng salimutan o ang mga bagay sa salimutan. Ang umibig sa salimutan, hindi umibig sa Diyos. Kasi salimutan yun eh. Yung mga bagay sa salimutan, huwag daw po nating ibigin. Kung may ibigin man tayo, una ang Diyos. Kung mahalin man tayo, una ang Diyos. Pangalawang ministry. Bakit pangalawang ministry? Kapwa yun. Yun, dali natin ang ating pamilya sa paglilingkod sa ministry. Ang lahat ng salimutan, mga pagnanasa naman. Kasi itong laman ito nagnanasa. Yung mata nagnanasa. Ano nanasa ito? Bahay, sasakyan, pera. Lahat tayo may pagnanasa, di po ba? Sino ba hindi nagnanasa ng bahay, sasakyan at pera? Sino ba yung walang pagnanasa doon? Kailangan gawin mo lang pang-apat ng buhay. Huwag mong gawin number 1 sa buhay mo ang pagnanasa ng mata mo. Huwag kang maging sakim. Na mag-ipon ka lang para sa sarili. Magbili ka ng mga property para sa sarili mo. Huwag mong ugaliin yun. Kasi yan ay isang kasakiman. Amin pa ba? Pagiging makasarili ka, sakim ka. Kaya lagi natin i-review yung pagnanakaw sa bansa ng pera, sa kaba ng yaman ng bansa. Kasi kasakiman yun eh. Pagiging makasarili, pagkabahabagi, kampi-kampi, nagtatalo-talo, nag-aaway-aaway, walang pangkasundo sa ating bansa. Kasi nga, walang naging kontento. Kahit sino maging presidente, walang naging kontento. Lahat bad. May kampi, may ayaw. Walang maging magaling na presidente para sa kanila. Pero kung sumunod ka sa batas ng Diyos, Roma 12, dapat lahat magpasakop. Dapat lahat sumunod sa pamumuno. Dapat naintindihan nila yon. Alang dahil maraming hindi nagbabasa ng Biblia, ay hindi nila naintindihan yun. Maraming mangmang sa salita ng Diyos, ibig sabihin walang nalaman sa Diyos. Kaya sila puro laban.
ang pagnanasa ng mata at pagmalaki sa buhay na ito ay hindi nang mula sa Ama, kundi sa salimutan. Kasi may pinagmamalaki ang tao. Yung yaman, yung sasakyan, yung bahay, yung degree, yung diploma. Minsan mayabang ang tao pag ganun eh. May degree holder ako. May diploma ako. Best honor ako. Hindi mo yan pwede pagmalaki sa Diyos. Mawala ang sanlibutan. Itong sanlibutan ito mawala kasi marumi na ito sa paningin ng Diyos. At ang lahat ng mga bagay na pinagnasaan ng tao, bahay, sasakyan, pera. Dati nga panahon mawalang bisa ang pera. Amen. May bansa nga nawala ng bisa ang pera. Mawala ng bisa ang lahat. Pagbalik na pa may bisa pa kaya ang pera. Pagbalik na pa may bisa pa kaya ang bahay na maganda. Pagbalik na pa may bisa pa kaya ang limousine, Ferrari, Lamborghini, BMW, may bisa pa kaya yun? Wala na lahat. At dati ang time na wala ng bisa lahat. Lahat mawala. Mawala ang sanlibutan. Ang lahat ng mga bagay na pinangasaan ng tao. Lahat ng bagay na pinangasaan ng tao, mawala. Una, mawala ang sanlibutan. Lahat ng pinangasaan ng tao, mawala. Dati yung time na walang lahat ng kabuluhan. Ngunit ang lahat ng sumusunod sa kalooban ng Diyos, mabubuhay magpakailanman. Yan sabi sa Colossus chapter 3. Na i-focus natin ang ating isip sa mga bagay sa langit. Kasi ang bagay sa langit, upang walang hanggan. Ang mga bagay sa lupa ay may katapusan. Hindi natin may pagmalaki yung mga bagay ito sa lupa. Hindi natin pwede pagmalaki yung bahay, pera, sasakyan, anumang klaseng ganda ng sasakyan. Hindi natin pwede pagmalaki sa Diyos. Wala tayong ibang pumalaki kundi ang Diyos. Ang nagbibigay ng ating kasiyahan. Amin po ba? Kung ikaw magmalaki, wala kang pagmalaki kundi si Kristo. Huwag mo ipagmalaki ang ano mayroon ka sa mundong ito. Dahil hindi mo madadala yan. Wala kang dala. Paglabas mo sa bahay, bata ng ina mo, wala ka rin dala pagbabalik sa lamok. Lahat mawalang kabuluhan. Sabi ni Solomon, matayong tao, lahat na walang kabuluhan. Hindi ko nga sabi niya, alam kong yung pag-iwanan ko ng yaman ko, o mabuting tao, mangmang. Kasi sa kanyang kamatayan, yung nagmana sa kanya, makasalanan din. Tumalikod din sa Diyos. Tulad niya na tumalikod din sa Diyos. Kahit na bulaklak, hindi nga sila katumba sa ganda ng bulaklak eh. Ang bulaklak, sabi niya, si Solomon hindi nakatumba sa ganda ng bulaklak. Napakababa ni Solomon. Samantalang mahal na mahal siya ng Diyos. Alang hindi niya pinahagahan ang Diyos. Mas mababa pa sa bulaklak. Ang bulaklak, 3 araw, lanta. Umpisa lang ang ganda ng bulaklak. Tingnan mo yung kababaan ng kawalang kwenta ni Solomon. Hindi sinabi na napahamak. Sa ligtas ni siya kailang nawala ang value niya sa Diyos dahil tumalikod sa Diyos. Sa bandang muli sa mga aral 12, isa lang sabi ko, sabi niya, matakot ka sa Diyos at sundin ang utos sa Diyos. Huli na, wala na siyang karangalan. Iyon ang kanya nasabi sa mga aral 12. Matakot ka sa Diyos at sundin ang utos ng Diyos. Yan ang buong katungkulan ng tao, ngunit wala na siyang karangalan. Nawala dahil sa kanyang pagtalikod sa Diyos. Dahil sa kanyang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Dahil sa kanyang pag-asawa ng iba't iba. Alam mo yung pag-asawa? Sa Genesis pa lang, sinabi na yung lalaki, mag-asawa at babae, iwan niya ang kanyang ama't ina. At magsama silang dalawa. Ay yung kalayaan naman kasi, mag-asawa ka ng marami. Kalayaan ng tao yun. So, sabi ng Biblia, sa una-una pa lang, yung lalaki at babae magsasama at maging isa sila.
Hindi maging 3, hindi maging 4, hindi maging 5, hindi maging 10, kundi sila ang dalawa ay maging isa. Alang kalayaan ng tao. Amin po ba? Yan ang sabi sa Genesis. Sa pinaka-umpisa ng Genesis. Ang isa, ang dalawa ay maging isa. Lalaki na po ang magdadala doon. Yung babae mo, wala na po ang kapilido niya. Maging isa silang dalawa. Sa lumang tipan pa yun ha, hanggang sa bagong tipan. Nakasulat pa rin, na yung dalawa ay maging isa. Hindi pwede maging 3, hindi pwede maging 5, hindi pwede maging 10. Kasi, hindi mo maibigay ang tunay mong pagmahal pag 10. May silusan, may sabunutan yun. May away yun, may silusan yun. Hindi mo ibigay ang tunay mong pagmamahal kapag marami kang asawa. Amen. Magsiselos ang isa. Pati sa mga anak, maraming silosan niyo. Kawalan ng katapatan sa Diyos yun. Amen. Kaya kalayaan nyo ng tao. Pero sa Biblia, sa lumang tipan pa lang, ay tinuturo ng Bible na yung dalawa ay maging isa. Hindi pwedeng maging 3, maging 4, maging 5, maging 10. Kalayaan nyo ng tao. Kapag kinilala mo si Kristo, sundin mo siya. At ikaw mag-asawa lang ng isa. At maging tapat ka doon sa isa. At sa iyong buong pamilya. Amin po ba? Alam, marami naman hindi kumikilala kay Kristo. Hindi na sinusunod si Kristo. Kasi tao lang sala. Tao ba yung bago pa ang langit at lupa, bago sa liputan na gumagana na? At simula, nandoon ang salita, at ang salita ay Diyos. At kasama ng Diyos ang salita, at nagkatawan-taong salita. Siya yung Alpha, siya yung Omega, siya ang una, siya ang wakas. Tao ba yan? Bago pa si Abraham, ako'y ako na. Exodus chapter 3 verse 14. Sabi ni Moises, kung tatanungin ako ng Israel, kung sino ang sugo sa akin, sabihin Diyos, ako'y si ako nga. Inangkin ni Lord yun sa John 58 verse, John 8 verse 58. Sabihin nyo, bago pa si Abraham panganak, ako'y ako nga. At kung hindi kayo maniwala, ako'y si ako nga, mamatay kayo sa inyong kasalanan, sabi ng Panginoon. Amen ba? Amen! Yung ako'y ako nga na nagsugo kay Moises. Sa Exodus, chapter 3 verse 14, inangkin ni Lord yun. Sa John chapter 8 verse 58, na sinabi niya, bago pa si Abraham, ako'y si ako na. Ay, nagalit yung mga Hudyo. Wala ka pang 50. Sabi mo, nauna ka pa kay Abraham? Ayun ang problema sa mga tao. Ay hindi niniwala sa salita ng Diyos. Kung tayo maniwala sa salita ng Diyos, paniwalaan natin ito ng buong puso. Buong paglilingkod, buong katapatan, buong pagsunod sa Diyos. Tao ba yan na wala pang salibutan? Umi-exist na? Gumagana na? Amen po ba? Amen! Salamat sa Diyos sa kanyang mga salita sa hapong ito. Alam ba na tayong mga tao, hinuhubog, inaalis ang kulubot, inaalis ang kapintasan, kasi hindi pwedeng pumasok sa langit ang marumi. Hindi pwedeng pumasok sa langit yung taong makalaman. Hindi pwedeng pumasok sa langit yung taong makasalanan. Kaya sabi ng iba, hindi daw naghanap ang Diyos ang perfecto. Ginagawa tayo ng perfecto habang tumatagal. Sa umpisa, marami tayong pagkukulang. Kahit ako, marami akong pagkukulang. Ngunit, hinuhubog tayo ng ibalik sa paging kawangis ng Diyos, paging kalarawan ng Diyos.
Tandaan po natin, hindi papasok sa langit yung taong makalaman. Hindi pwedeng pumasok sa langit yung taong makasalanan. Kaya dapat lahat tayong magsisi. Lahat talikuran ng kasalanan at magbalik loob sa Diyos. Kasi baka dumating ang Panginoon sa gabi, sa madaling araw, at nadatang kang marumi ka, hindi ka papasok sa langit. Kaya yung mga alipin ng sigarilyo dyan, alipin ng alak dyan, alipin ng sabong sugal, pagsisihan niyo ang inyong mga kasalanan. Kasi tayo, templo tayo ng Holy Spirit. Unang Corinto chapter 6, verse 19, verse 20. Hindi ba niyo alam na kayo tahanan ng Diyos? Nananahan sa inyo ang kanyang Espiritu. Parusahan ng Diyos sa mga sira ito, magwasag ito. Di ba yung mga bisyo, sumisira yun ang katawan ng tao? Nag-alipin ka ng mga bagay na walang isip, walang utak. Amin po ba? Naging alipin ang maraming tao nang walang isip, walang utak. Samantalang siya may isip siya, may utak siya. Nag-alipin siya ng walang isip, walang utak. Ako dati, alipin din ako ng iba't ibang klase ng kasalanan. Kaya lang, nung nakilala ko sa Lord, nagkaroon ako ng takot sa Diyos. Natuto akong manalig sa Kanya, natuto akong sumunod sa Kanya, natuto akong naging tapat sa Kanya, natuto akong maglingkod sa Kanya. Nangako ko sa Diyos, matatalikuran ko ang kasalanan at maglingkod ako sa Kanya. Amen po ba? Hindi mo kilala ang Diyos, kaya wala kang takot sa Diyos, kaya hindi mo maiwan-iwan yan. Gawa ng laman yan. At dati nga pa kapag nasira na yan, sabi ng Diyos, paparusahan ko sino mang sumira ng aking katawan, ng templo ng Diyos. Kasi ang katawan natin, dito atin. Tinubos ito na Christ sa krus ng Kalbaryo. Binayaan ito na kanyang dugo. Mahalagang dugo. Hindi natin pag-aari ang ating katawan. Ito'y pag-aari ng Diyos. Hindi ito pag-aari ng tao. Kung ikaw nakipag-isa sa Panginoon, ang katawan mo hindi mo na pag-aari. Ito na ay pag-aari ng Diyos. Tahanan na ito ng Holy Ghost. Aninirahan sa atin ang Espiritu ng Diyos. Unang Corinto, chapter 3, verse 16. Ang Holy Spirit na anahan sa atin. Kaya, ililid tayo ng payan sa panalangin, ng pagsuko ng buhay sa Diyos. Kasi araw-araw tayo nagkukulang, nakakasala. Ako po'y manalangin.